Okay, so this is our Sunday Dark and Light Side of Life episode 140. Ngayon, alamin na naman natin, saan naman ba manggagaling lahat ng problema natin sa araw na linggo na posibleng magiging problema pa rin ninyo pagkagising bukas. Ay, Diyos ko. Okay, then ito yung solusyon. Tingnan natin kung ano naman yung mga suhestyon ng baraha, no? So, mamaya ilalagay ko sa comment section kung paano ma-redirect doon sa Facebook at saka sa YouTube. Unang problema, ay, mga pangarap sa buhay. Pangalawa, ito, ang mga ibibigay sa mahal mo sa buhay. At eto, talagang pera. Okay. Alam mo kung bakit ako natawa? Kasi, Seven of Cups is, yun na yun eh. Yun yung mga pangarap mo sa buhay, gusto mo makamtan, di ba? And then, yung Six of Coins kasi, is charity works. No? On the other hand, ibig sabihin nito, kailangan mo pang gumawa ng kabutihan para ma-deserve mo na matanggap yung mga hinihiling mo sa Panginoon. Tapos, yung charity works kasi, may other side yan, negative side niya. Yung negative side noon is, tamad ka na tao na naghihintay ka lang, nabibigyan ka. No? Natutulungan ka na hindi ka kailangang maghirap. Ganon yon. At yung isang negative noon is, isa kang tipo ng tao na gusto mo lang makalamang o gusto mo lang lagi kang ikaw yung tumatanggap at wala kang nilalabas na effort or pera. Ito yun. Sa mga mahilig magtanong, no, na ayaw naman mag-effort. Gusto mong ma-solve yung problema mo, bakit hindi ka gumawa ng kabutihan para naman ma-qualify ka doon sa semis, no, bago ka maging grand champion sa mata ng Diyos, ng universe, ng mga espiritu, at ng lahat ng tao. So, ito yon. This is the Ace of Pentacles. Hinihintay mo ang balita, no? Or potential money. Ibig sabihin, naghihintay ka lang talaga. Wala kang ginagawa. My God. Ito, yung solusyon. Knight of Wands. Pangalawa. The Five of Wands. And pangatlo, ayun, the Six of Pentacles, diba? Ito na yun eh. Lumabas ulit yung Six of Pentacles, pero last part na siya. Ayun kakasabi ko sa inyo. Diba? There is a positive and negative side dito sa na-discuss ko. Dito siya, positive side siya. Bakit? Yung Knight of Wands kasi, posible na darating yung tao nagmamahal sa'yo, nagpapahalaga sa'yo, na gusto kang tulungan kasi mahalaga ka. Kaso, ang Five of Wands naman dito, ito ay conflict, no? So, posible na ayusin mo ang mga tao na kaaway mo, kaalitan mo, katampuhan mo, para magkaroon ka ng balanse na pera at para matanggap mo ang hinihintay mong pera. If you have seen the Libra sign right there, di ba ito? Yung sinasabi ko sa inyo, gumawa kayo ng sapat na kabutihan para maging balanse. Kasi never naman siya maging maganda sa mata ng Diyos at sa mata ng ibang tao na tanggap ka lang ng tanggap nang wala kang ginagawa. Di ba? Wala namang kumpanya na bibigyan ka ng pera na hindi ka nagtatrabaho. Wala ring incentives na ibibigay sa'yo kung tamad ka, mahilig ka malate, at ang dami mong violations. At ang dami mong na-violate na memorandum sa kumpanya. Sa patakaran naman ng mga magulang, di ba? Kahit hindi mo hilingin, basta't alam ng magulang mo na deserve mo ang isang regalo, or sa tingin nila, ito yung gusto mo, pero ayaw mong sabihin, gagawa yan ng paraan para maibigay sa'yo. Kung ito naman ay sa mag-asawa, 'di ba? Hindi man mayaman, hindi rin mahirap masyado, pero may mga panahon na
sa solid na nagmamahalan, kaya pa rin i-reward ng asawa, ng ka-live-in, ng boyfriend, yung maliliit na effort na ginagawa ng nagmamahal sa'yo. Halimbawa, no, ito kasi common, so nangyayari sa magulang ko. Yung mama ko, hindi siya literal na housewife talaga kasi meron siyang sariling negosyo. Pero kahit gaano siya ka-busy sa buhay niya, she makes it sure na ando doon kaming lahat sa hapagkainan, no? Siya yung nagsiserve ng pagkain ng papa namin, pagkain namin, 'di ba? Kahit pagod siya, andoon na yung manage niya sa lahat-lahat ng pamamalakad sa loob ng bahay. Tapos, yung ginagawa naman ng father namin, dahil, yung para bang pasasalamat, reward niya sa mama namin, hindi lang sa birthday, hindi lang sa wedding anniversary, kundi minsan, may pagkakataon na, binibigyan ng papa namin ng gift yung mama namin, no? Hindi rin kailangan na mamahalin. Kasi minsan, yung isang nanay, bigyan mo nga lang ng matinding pasasalamat, yakap, at saka maliliit na merienda, okay na yun. Ganun yung mga nanay. Yung na-appreciate mo lang na ipinagluto ka, pinaghanda ka, no? Ipinagtimpla ka ng kung gatas o kape. Huwag lang ipagtimpla ka ng lason, 'di ba? Pangit 'yun. Pero kalimitan kasi I'm giving an insight for mothers right now kasi malapit na yung Mother's Day. Sa mga anak, no? Ito, huwag kang hingi ng hingi sa nanay mo. Kasi yung nanay mo hirap sa pagbabudget. Imbes na maging pabigat ka, gumawa ka ng paraan para matulungan mo nanay mo paano ba makasave ng mga konting bills sa bahay. Kung kaya mong mag-work online, part-time, 'di ba? O gumawa ka, magtrabaho ka kahit man lang sa sarili mo. Kaya mong isalba yung baon mo araw-araw. That's a big help sa nanay mo. And then doon naman sa mga hindi marunong maglaba, na pinaglalaban yung nanay nyo, gawan nyo na ng paraan yan para hindi na mangulubot yung kamay ng nanay ninyo. And then for everybody, mapalola, tita, no, boss na babae, o kahit sino pa man, basta pinahalagahan kayo at minsan na naging ina sa buhay ninyo, magpasalamat kayo. Balikan nyo, i-hug nyo, o may kasalanan man kayo, so wala, humingi kayo ng tawad. At kapag nasobra yung blessings ninyo sa buhay, kahit konting charity works, gumawa ka para sa mga nanay. Kasi, wala Alam nyo, yung barkada, lahat-lahat pwedeng palitan. Hindi yung nanay, hindi yung tatay. So, kahit sabihin natin na magkahiwalay magulang mo, hindi yun kakulangan para panatilihin nila na maging responsableng magulang sila sa inyo. Sa mga magulang naman, kahit ilang beses kayo magpalit ng asawa, huwag niyong kalilimutan na yung mga bunga ng inyong pagmamahalan at mga pagkakulang, pagkakamali, at mga kapusukan, yung mga anak niyo, ingatan niyo din. Kasi minsan, hindi niyo rin masisisi yung mga anak kung bakit sila nagtatampo. Dahil hindi rin kasi, minsan may mga magulang na hindi rin patas sa mga anak nila. So, ito, pagpupugay sa lahat-lahat ng ina, ama na naging ina't ama sa kanilang mga anak, sa mga lola, tiyahin, mga lahat ng nag-adapt. Mapa-adapt ka ng tao, mag-adapt ka ng hayop. Maraming salamat po at naway bigyan pa lahat ng blessings. Okay? Happy Mother's Day!